Magandang lalaki ho ako. 9:40 is our time. It was Brother June Banag. Bakit may lumilipad na gano'n? Pag sinasabi ko, parang hindi sumasang-ahin itong mga kasama ko dito, ha? Sana all tayo dyan. Samahan niyo po kami until 11 o'clock in the evening sa programang Dr. Love Radio Show. Ngayon po ay Miyerkules. Ibig sabihin ng mga music natin ay mga music na inspirational baga. And so, patatagalin pa ba natin to? Gusto kong makadinig na ng mga reaksyon ng tao. Samahan niyo ho kami dahil tayo po ay napapanood sa 92.3 Radyo 5 True FM sa buong Mega Manila at sa iba't ibang himpilan all over the Philippines, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maaari po kayong magpadala ng mga mensahe ninyo sa ating programa, mga reaksyon po ninyo sa ating Pez to Pez Hirit ni Dr. Love. Pwede ko kayong magpadala ng inyong mga reaksyon sa ating Dr. Love email address. Ang ating email address ay drlove5@gmail.com. Pwede rin pong mag-post o mag-text sa ating pong Dr. Love Facebook Messenger. Or pwede ko kayong tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Magandang gabi sa lahat po ng mga nanonood sa ating Facebook page ng Dr. Love. Antabayanan ho natin at ating tunghayan itong ating episode ngayong gabi. Gusto kong panoorin natin para mahaba na ang ating talakayan dito. Na kung kayo po ay nanonood at napanood po ninyo ito kaninang umaga sa TV5, 11 to 12 noon, pwede na kayong magpadala ng mensahe nyo para mabasa natin ang inyong reaksyon dito sa ating Pez to Pez Hirit ni Dr. Love. Ang ating episode ngayong gabi, baldado ako, ba't mo ko ginaganito? Hindi pa masyadong malalim yan, no? Paliwanag ko lang sa inyo, ho? Itong husband, security guard na naaksidente na nabalian yung paan niya. At may asawa at nang maaksidente siya, hindi makapaghanap buhay. Ang asawa naman ay hindi sanay na maging breadwinner. Walang kaalam-alam kung paano kikita para masuportahan ang pangailangan ng kanilang anak at ng kanyang pamilya. So, naglabada, yun ang alam niya, no? Maglabada, chubachenes, ganyan-ganyan. Hanggang isang araw, gabi na walang madedede yung kanyang anak, walang makain. Anong gagawin mo kung ikaw ang ina, no? At hindi niya alam kung anong gagawin niya. Hindi niya alam kung paano, alam lang niya maglabada. And so, nangutang siya sa isang kaibigan lalaki ng 1,000 pesos. 1,000 pesos inutang niya at nagkainuman sila. Pagkatapos ng inuman, nagka-one night stand sila at naibigay niya ang kanyang katawan dito sa lalaking hindi niya asawa na nautangan niya. Ngayon, nang umuwi siya sa bahay, Valentine's Day yun, ha? Valentine's Day. Nang umuwi siya sa bahay, Valentine's Day kasi kinakalabit siya ng kanyang mister na nabalda ang paa. Kinakalabit siya. Valentine's Day, di ba? Dapat may mangyari ngayong gabi. Hindi siya pumayag sa kanyang mister. At yung mga sumunod na araw, hindi rin siya pumayag na, alam nyo na. The reason being, nadidiri siya sa katawan niya sapagkat napakarumin niya dahil nakagawa siya ng kasalanan sa kanyang asawa. Nagkaroon siya ng one night stand sa ibang lalaki. At ayaw niya na magalaw siya ng kanyang asawa dahil feeling niya napakarumi niya. Yun lamang po is an act of remorse already, no? Pero panoorin natin, tingnan niyo naman ang lalaking napangasawa. Pagpasok pa lang ng set, pagpasok pa lang sa set, nag-uumiyak na. Parang ang itsura ba niya, parang isang batang lalaki na pinamper ng nanay, binaby ng nanay, tsaka ng mga kapatid, hanggang nakapag-asawa at pag humarap sa problema, walang gagawin kundi umiyak. Talaga, maniwala ka. Magmula nang maupo ito doon sa set, umiyak na hanggang sa bandang huli, sa bandang katapusan ng programa, umiiyak pa rin. Diyos ko, gumising ka nga.
Eto. Asan yung gamot? Asan yung gamot? Pakikuha ng BP ko. Narito ang ating episode ngayong gabi. Baldado ko, ba't mo ko ginaganito? Panoorin nun natin. Ronald, ano itong problema mo sa misis mo, Kuya Ronald? Ng January 11 po, nagsininte ako. 2 weeks po, okay pa po kami. Tapos, bigla po siya lumabas sa akin. Hindi ko alam kung anong dahilan. Ano ho ang eksaktong nangyari noong February 14? Umaga na po siya umuwi nun. Tinatanong ko siya kung saan siya galing. Minura lang na minura ko. Tinalpusta. Hindi ko naman kagustuhan itong magiging hotel. Tapos, wala na akong silbi. Sa kabila ng sakripisyo ko. Ilang taon na ho kayong kasal, Kuya Ronald? 12 years na po. 12 years na kayong kasal. Ilan ang anak ninyo? 5 po. 5 anak. Ano ba ang nangyari dahil gusto mo raw maglambing pero parang hindi siya pumayag at nagalit? Yes po. Nasipa pa niya ako. Sinipa ka pa niya? Na pinilit mo ba, Kuya Ronald, na makipag... Hindi po, kasi may napabalitaan na po ako na parang may iba. May iba na siya, pero trinay ko lang po ng gabi na yun. Tapos parang napatunayan ko po sa sarili ko na parang may lalaki talaga siya. Siya ang misis na nanlamig na raw kay Mister. Totoo ba ito? Pokla, pasok. Ano ba bang malalaman ko sa'yo? Pokla, diretsahang tanong. Bakit ka nanlamig na raw sa mister mo simula nang siya ay naaksidente? Hindi. Opo, bago lang po. Hindi naman po ako totally nanlamig sa kanya. Parang nanibago lang ako. Hindi ako sanay sa ganitong sitwasyon namin dalawa. Lalo na may 5 kaming anak. Ano itong sitwasyon na nanibago ka? Yung ganyan siya, may sakit siya. Mas sanay kasi ako sa kanyang malakas siya. Mas sanay ako Pero sa kanyang... naiintindihan mong hindi niya ito kasalanan. Opo. Dahil aksidente Opo. ito. Bakit parang ang dating ay dinadahilan mo lang na parang wala siyang silbi ngayon, kaya nagbago ang pagtingin mo? Nagsabay po yung stress namin dalawa dahil doon sa gastusin niya sa ospital at saka sa pampabakal sa Kaya parang ang dating po sa akin, dalawa kaming na-stress, hindi ko na alam kung saan nakuhugot ng pera. Halos maghapon po ako naghanap ng paglalabahan, pagpaplansyahan. Ano yung trabaho na sinasabi mo na gusto mong gawin para makatulong ka sa pamilya mo? Yung stable na trabaho po, yun nga lang wala nga po akong mahanap dahil unang-una, hindi naman po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Tapos, wala po mag-iintindi sa maliit ko. Eh, tulad niyan ngayon, magkaaway kami ng lola ko, nagkasamaan kami ng loob. Siya lang yung nilalapitan ko. Eh, hindi ko naman po maiwan sa kanya yung bunso ko kasi maliit naman po yun. Hindi naman po niya kayang intindihin yun. 5 po yung anak namin. Maghahatid sundo pa po sa eskwela. Ano? Hindi mo alam sa sakripisyo ko. Oo. Hindi ko sinasabi sa'yo. Pero tuwing sumasakit yung bago, tumatalikod na, ginugulong ko na lang sa higaan. Pokla, ano nangyari? Hindi ka nagtatanong sa akin. Nawala ba ang love mo kay Ronaldo? Bakit parang tinitignan mo siya ngayon, parang naiinis, naiirita ka? Ano nangyayari? Nakita kita nakatingin ka, parang naiinis ka sa pag-iyak-iyak niya. Ano nangyayari, Pokla? Parang gusto kasi sumabog nung nasa loob ko kasi nga po parang ang tingin ko sa sarili ko ang sama-sama kong asawa. Dahil hindi ko na po siya naiintindi. Hindi naman po kasi kami ganito dati. Basta start lang po nung na-aksidente siya. Parang nawalan na po ako ng oras sa kanya kasi nga po ako na po yung naghahagilap ng pangkain ng mga anak ko. Nabalitaan ko po. Ano sa mga kapatid ko?
Sabi may lalaki. Pero hindi ko pinaliwalaan yun. Kasi gusto ko sa'yo manggagaling. Makapal na mukha mo! Makapal ang mukha mo! Hindi ko atiran yan! Na! Amanilo ako sa kanya! Magdadalawang buwan pa lang yung pamang at yung kapatid ko sa'yo! Para ganyan-ganyan ka sa kapatid ko! Walang kwenta ang asawa! Hindi ka pa naghihirap! Ayaw mo bang umamin? Puro ka deny. Ang asawa mo! Samantala, hindi pa na-disclose yung binibigay sa'yo lahat. Tungkol sa'yo to. Alam mo ba yun? Alam mo ba yun, ha? Alam mo ba yun? Talaga. Virgie at Apple, bakit nanlamig sa tingin ninyo si Ate Pokla Kasi po kay yan, Ronald? Simula pag may nagtutumpukan nung nagiinuman, lalo pag may mga lalaki, ang hilig-hilig niya humigat. Nung February 14, wala! February 14, alam mo kung paano nasa bahay, mga lalaki. Wala ko nagkakalap ako ng asawa ka na. May asawa ka na. May asawa ka na. Ate Kalangat, Ate Pokla, bakit sinasabi mo na alam mong madikit? Alam mong madikit ako sa lalaki. Bakit mo sinabi yun? Ibig ko po sabihin, parang malambing po ako sa lalaki kasi noon po, nagsabi po ako sa parents ko na gusto ko sana nagkaroon ng kuya. Ng kapatid. Kasi Alam niyo may katotohanan yan, ha? Ang hirap maging pangalan, alam niyo yan. Oo. Kaya sa akin yung dalawa kong kapatid, maliban sa 5 kong anak, yung dalawa kong kapatid, ako nagpapaaral. Okay, so ano ang pagkakakilala niyo sa kanya bago itong pangyayaring na aksidente si Ronald? Kasi po yan, ma'am, nung una, hindi pa naman nangyayari mga ganyan. Sino bang may gustong mangyari yung ganyan, di ba? Di ba naiintindihan mo? Sana sa inyo na lang po yan! Hindi yung kapatid ko! Walang hiya ka! Pati mga pamangkin ko na ano sa'yo, walang hiya ka! Hindi naman po ganyan, ma'am, yan dati. Kulang na po maging prinsesa yan eh. Binibigay sa kanya lahat, hindi pa na-disgrasya. Lahat ng sahod sa kanya. Halos lahat ibigay. Ngayon na-disgrasya na ganyan, nanlamig Magde-day ka. off yung Porkit kapatid ganyan namin. lang. Tinutulungan ka pa maglaba. Ang daming paraan. Ang daming paraan. Nandito lang kami tumutulong. Ang kapal ng mukha mo, wala akong naitulong sa'yo. Yung pasensya ko, yung pera ko, hindi siguro maubos, pero yung pasensya ko sa'yo, ganun na lang. Kung sabi ko, kung maluwag itong sapatos ko sa'yo, isa, bato ko sa'yo to. Okay. Bakit kanina nabanggit mo na parang mababaliw ka na? Bakit? Ma'am, kasi nga po, sino pong Talaga hindi ba? mapapaliw? 125,000 yung gagastusin ko sa kanya. Wala pang doktor, wala pang gamot. Ni piso, wala po kaming ipon nung bigla ang aksidente niya. Pero alam niya, nasa trabaho po ako ng amo ko nun, kasama ko bunso ko. Nung tumatawag yung katrabaho niya na na-aksidente daw siya. Pero yung mga kapatid niya, wala pong tinulong sa akin para makatanga na pumunta ng ospital. Hindi man lang sila tumulong sa akin na sige, samahan kita. Sige, sasamahan kita magbantay. Sasamahan kitang maglakad ng mga papel. Wala silang naitulong sa akin kahit saan. We are reminded of the couple's commitment to their wedding vows. Hindi ko na uulitin yung commitment nila sa wedding vows, but they made it. Ginawa ninyo ang commitment sa harap ng Diyos at sa harap ng taong bayan. Now, lahat tayo nagkakamali. Kasama ko dyan, no? Lahat tayo nagkakamali. Maaaring doon sa pagkakataong yon sa gulo ng isipan ni Pokla, sa palagay niya ay ito lang ang pagkakataon para kumita at makatulong doon sa problema namin, no? But in reality, hindi naman yun ang solusyon. Kasi dinajustify ko bakit nangyari yung one night stand. Anong nasa isip niya nung ginagawa yung bagay na yon. Be that as it may, wag natin siyang hatulan, wala tayo doon, hindi natin alam kung anong nasa isip niya. Okay? Ang alamin lang natin, ngayon ba ay kinikilala niya na nagkamali siya doon sa kanyang desisyon na yon. Kung nagkamali siya, nandito tayo para tumulong sa kanya na makaahon. Hindi siya ididiin doon sa pagkakalugmok sa putik. Ang problema, ang mga kapatid ni Ronaldo, nakita ko lang at tingin ko, meron pang mas malalim na hugot na galit dito sa hipag.
Hindi lang nung makitang na-aksidente ang kanilang kapatid. Parang meron pa yan nung araw. Parang ayaw niya talaga dito sa babaeng ito. It's just that nagkasanga-sanga na ngayon ng problema. Hindi madali para kay Pokla yung mapa-shoulder sa kanya yung responsibilities ng kanyang asawa na hindi siya sanay. Lastly, kay Ronald, nauunawaan ko ang damdamin ni Ronald. Hindi ito ang panahon para magdesisyon at tanungin si Ronald, anong gagawin mo? Hihiwalayan mo ba o itutuloy niyong relasyon? It is not the right time. It is so painful, I tell you, as a man, na makita at madinig ang pangyayaring ito. Let us pray that God would help Ronald clear his mind, linawin ang kanyang kaisipan for him na makagawa ng isang tamang desisyon. At sana mailigtas sa pagkawasak ang isang pamilya. Maraming salamat. Walang anuman, Mama Carla. Maraming salamat din sa iyo. Now, gusto ko lang bigyan daan at liwanagin na yung bali sa paa ni Ronald, hindi pa po nakikita ng doktor. I mean, hindi pa nagagawan talaga ng immediate na paraan para matulungan siya. Kailangan sementuhin. Now, kung nakita nyo may balot yung paan niya, hindi pa ho yun na si semento. Bumili lang sila ng pambalot doon sa paa para maiwasan yung paggalaw. Pero kailangan sementuhin yon. Yung dalawang magagaling at malilinis na mga kapatid na babae na nagsusumigaw, walang nagawan tulong ni hindi man lang nadala sa barangay, ni hindi man lang nadala sa ospital, hindi man lang nagawa ng paraan para ma-address yung problema ni Ronald doon sa kanyang paa. Ngayon, mas malakas pa mga bunganga nila ng kasisigaw, ng kahahatol doon sa kanilang hipag na dati ay mabuti sa kanila. Ngayon ay masama na. Yan. Pero kung kapatid ka, hindi ka naman kinakailangan gumastos ng malaki. Dali mo lang sa ospital. Hindi tatanggihan ng ospital yan. Sa government hospital, ha? Kung kailangan sementuhin yan, sisementuhin yan. Sabihin nyo lang talaga, wala ho kaming pera. Pero hindi ho maaaring hindi sementuhin yan. Gagawa ng aksyon yan ng mga doktor. Hindi ngayon bunganga ng bunganga itong dalawang magkapatid na ito. Sinusulsulan yung kanilang kapatid na lalaki. Wala naman silang nagawa. Pwede ko kayo magpadala ng inyong mga komentaryo sa ating Pest to Pest. Hear it ni Dr. Love sa ating comment section ng ating Facebook page. At pwede rin pong magpadala, i-text lamang po ninyo ang inyong komentaryo, mensahe sa FB Messenger ng Dr. Love or tumawag po kayo sa 863-15788 at 863-16674. Mamaya pa ay atin pong tutunghayan ang mga itinext po ninyo ng mga mensahe at reaksyon sa ating episode ngayon. Baldado ko, bakit mo ko ginaganito sa ating face-to-face? Hear it ni Dr. Love. Samantala, oras natin 9:59. Pieta. Pagkababa ng bangkay ni Jesus sa krus, ay inilagay siya sa kandungan ng kanyang inang si Birheng Maria. Hindi kayang ilarawan ang sakit na naramdaman ng ina nang yapusin ito ang bangkay ng anak na nasa kanyang kandungan. Halos mahati ang puso ni Maria sa kalungkutan. Halos sumigaw siya sa hapding nararamdaman. Ang kanyang buong pagkatao ay nagdurusa habang yapos ang bangkay ng kanyang bugtong na anak. Subalit, ni walang bahid ng galit sa kanyang dibdib. Hindi siya nanumbat sa mga taong nagpahirap at pumatay sa kanyang anak. Si Maria, ang inang nagdurusa para sa katubusan ng sangkatauhan. Ang programang Dr. Love Radio Show at ang himpilang ito ay nakikiisa sa sambayan ng Kristiyano.
sa pag-alaala sa paghihirap ng ating Panginoon sa panahong ito ng Kwaresma. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Miyerkules, 20 ng buwan ng Marso. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 8 kabanata ng Ebanghelyo sa ayon kay San Juan, talata 31 hanggang 42. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyo na sumasampalataya sa Kanya, "Kapag mananatili kayo sa aking salita, totoong kayo ay aking mga alagad. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Sila ay sumagot sa Kanya, "Kami ay lahi ni Abraham at kailanman ay hindi naging alipin ni numan. Papaano mo nasabi na kami ay magiging malaya?" Sumagot si Jesus sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino man nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi nananatili sa bahay magpakailanman. Ang anak ay nananatili magpakailanman. Kung palalayain nga kayo ng anak, tunay na kayo ay magiging malaya. Nalalaman ko na kayo ay lahi ni Abraham, ngunit naghahanap kayo ng pagkakataon na ako ay patayin. Ito'y sapagkat ang aking salita ay walang puwang sa inyo. Sinasabi ko ang mga bagay na aking nakita sa aking Ama. Ginagawa naman ninyo ang mga bagay na nakita ninyo sa inyong ama. Sila'y sumagot at sinabi sa kanya, "Si Abraham ang aming ama." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Yamang kayo ay mga anak ni Abraham. Gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Ngunit ngayon ay naghahanap kayo ng pagkakataon upang ako ay patayin. Ako ang taong nagsabi sa inyo ng katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Ito ay hindi ginawa ni Abraham. Ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama." Sinabi nga nila sa kanya, "Kami ay hindi ipinanganak sa pakikiapid. Kami ay mayroong isang ama, ang Diyos." Sinabi nga ni Jesus sa kanila, "Kung ang Diyos ang inyong ama, ibigin sana ninyo ako sapagkat ako ay nagmula at tumating mula sa Diyos. Hindi ako narito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako." Giliw na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Ganap ng 18 minuto makalipas po ang 10:00 ng gabi sapagkat Miyerkules po ngayon. Nais nating pasalamatan ang buong pamilya ng mga Soriano. Ang pamilya ni Fatima Soriano na pinapayagan tayo na makasama natin siya tuwing Miyerkules sa ating programa all the way from San Diego, California. Napakaaga pa sa San Diego, California at kailangan gumising ng Fatima ng maaga para makasama natin. Let's welcome Miss Fatima Soriano. Hello, Chili. Magandang gabi. Parang wala siyang audio ngayon. Sandali lang, Timmy, ha? Mukhang walang audio pa si Fatima. Baka naka-mute or something. Naka-mute. Okay. Tingnan natin ulit. Timmy, can you hear me? Brother Julius, Yun! Can you hear? Yes, yan. Talaga naman. Magandang gabi sa iyo, Timmy. Magandang umaga dyan.
Ay, good morning po from here and good evening po sa inyo dyan, Brother June, at sa lahat po ng nakikinig po ngayon. You look great today. I like the color of your shirt. Ano bang tawag siya? Aquamarine ba yung color na yan? Ang ganda. Greenish po yata. Oo, greenish. Oo, maganda. Well, okay, samantalahin natin ang pagkakataon. Gusto ko lang pasalamatan ang pamilya Soriano sa pagkakataon na ibinibigay po nila sa ating mga listeners na makasama si Miss Fatima Soriano na ngayon ay napakaganda ng kanyang salamin na suot ngayon, ha? Bagay na bagay sa kanya. Timmy, ang ebanghelyo natin ngayon ay galing sa ebanghelyo sa ayon kay San Juan. At dito ay nagpapakilala ang ating Panginoong Jesucristo sa mga Hudeo na mga sumusunod sa Kanya at nakikinig sa Kanyang mga sinasabi. At sabi ng Panginoon, alam ko naman na meron kayong pinaplano para sa akin na naghihintay lang kayo ng pagkakataon na makahuli kayo ng magandang salita na sasabihin ko at gagamitin niyo yun laban sa akin, sabi niya. Pero sa ebanghelyo ngayon ay nagpapaliwanag ang Panginoong Jesucristo na siya ay isinugo ng kanyang Ama at ang purpose ng kanyang pagpunta rito sa lupa ay ikalat ang pag-ibig ng Diyos at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Last night, nag-taping kami ni na Julius Babaw at napag-usapan namin, Timmy, yung tungkol sa nararamdaman ng Diyos Ama when He permitted, kasi di ba, may purpose ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. Hindi lamang nagustuhan ng Ama na magkatawang tao yung anak niya, pero may purpose. So, ginabayan ko si Julius at saka si Tintin. Sabi ko, meron tayong dogma of Immaculate Conception. Marian dogma yan. At doon tinatalakay na ang mahal na birhen ay isinilang, ipinaglihing walang kasalanan at ang purpose niyan ay maliwanag na maliwanag. Doon sa sinapupunan ng mahal na birhen sa kanyang paglaki, ilalagay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak. At sapagkat ang kanyang anak ay Diyos, hindi po pwedeng ilagay sa sinapupunan ng isang makasalanang babae. Di ba? That is why meron tayong Immaculate Conception. Now, nang isilang si Jesus, 33 years after nagsimula ang kanyang public ministry. At ang purpose ng kanyang buhay ay upang ibigay sa atin ang bunga ng kanyang kamatayan na buhay na walang hanggan. So, ipinaliwanag ko ito at maybe siguro tatalakayin din ni Fatima sa kanyang pagpapaliwanag na kinakailangan na ang anak ng Diyos na spirito ay magkatawang tao upang mamatay sa krus, upang pahirapan at mamatay sa krus. Sa kanyang kamatayan, bababa siya sa mga impyerno at palalayain niya ang mga naunang namatay na mga tao. Kasama diyan sina Abraham, kasama diyan sina Moses, kasama diyan sina Adan at Eva. Palalayain niya yon at doon lamang mabubuksan ang pinto ng kalangitan para pumasok itong mga taong ito. Now, ang purpose ng Panginoon, siya ang tatanggap ng kamatayan na parusa dahil nagkasala tayo. Siya ang tatanggap at imbis na tayo ang mamatay, siya ang mamamatay upang sa kamatayan niya ay matanggap natin ang buhay na walang hanggan na bunga ng kanyang kamatayan. Fatima, ipaliwanag mo ito sa amin. Alam niyo po, Brother June, ito yung sinasabing katotohanan ng Panginoon dito sa ating Ebanghelyo. Yung katotohanan na siyang, sabi niya nga, magpapalaya sa atin. Kasi, tama po yung sinasabi niya na lahat tayo ngayon sa mundo, kahit noong pang panahon ni Jesus, sadyang naging alipin talaga sa kasalanan, sa kasamaan. Marahil hindi ka nabibitag ng physically or talking of meron bang nang-aapi sa'yo, meron bang nang-aalipin sa'yo.
Maring wala nga, pero hindi mo alam sa puso at kaluluwa mo at isipan mo, may nakakadenang galing sa kasalanan, galing sa hindi magagandang bagay o pag-uugali. And this is I think the meaning for us of Lent. This truth that si Jesus, yung krus na yun, na usually simbolo ng kamatayan. Kumbaga kung iisipin nyo nga, Brother June, kanina narinig natin, ano nga ba talaga nga ang naramdaman kaya ng mahal na inang si Mama Mary noong Right. Pero lungkot, pero walang galit sa kanyang puso kasi alam niya na lahat ng ito ay, tama po kayo, may kadahilanan. Lahat ng pinapahintulutan ng Diyos Ama ay may purpose. Kaya kahit po masakit, kahit kamatayan na ang pinag-uusapan, kasi nga, para po tayo mapalaya sa kasalanan, ganito na kalaki yung kailangan gawin ng Diyos sa atin, at ganito rin kasi kalawig yung pagmamahal niya para tayo palayain. Kailangan niyang ipako sa krus upang tayo ay mabigyan din ng buhay na walang hanggan. Dahil siya ay babangon muli, mabubuhay muli, pinapakita niyang kung kayo ay magtitiwala at mananalig sa akin at susunod sa akin at palagi niyong pananatilihin sa inyong puso't isip ang aking salita at isasabuhay niyo ito at itong inyong pananaligan at palagi ninyong panghahawakan. Kayo rin ay magigising sa ikatlong araw, mabubuhay ding muli at aakyat sa langit kung saan maaari kayong mabuhay ng walang hanggan. And this might sound like a fantastical truth for other people, but for us who believe in our Christian faith, ito ay isang katotohanan na marahil mahiwaga, marahil mahirap ipaliwanag ng siguro in layman's terms or na maiintindihan ng iba, pero naroon ang kanyang katotohanan, naroon ang kanyang hiwaga, na sadyang hindi maipaliwanag ng tao ang truth na ito dahil lamang ang may gawa nito. At nasa atin ang pagtanggap at pananalig po sa katotohanan ito. Yes. Ito yung katotohanan na sinasabi ng Panginoon samantalang kausap niya yung mga Hudyo. Ito yung katotohanan na magpapalaya sa atin dahil dapat nating alamin itong panahong ito ng Semana Santa, ng Kwaresma. Dapat nating alamin yung sinabi ng Panginoon na tayo ay itinatali, nagiging alipin tayo ng kasalanan. At kapag tayo'y naging alipin, wala tayong laya. Ito yung laya na gusto niyang ibigay sa atin sa pagkaalipin natin sa kasalanan na mapapatawad ng Diyos ang mga kasalanan natin. At kinakailangan ay patunayan din natin sa Diyos na meron tayong remorse talaga. Yes. Sa ating kasalanan, di ba? Opo. At ano yan Brother June, hindi po ibig sabihin yan na wala dyan ang biyaya ng Panginoon, na wala yung kanyang grace. Dahil ang tanggapin tayo, mahal tayo kahit tayo may kasalanan. Pero para saan ba ang kanyang biyaya kung paulit-ulit tayong magkakasala nang wala naman tayong nararamdamang pagtitika sa puso natin? Right. Hindi ba inaabot na natin ang kanyang grace sa pagkakataong yun? Kaya po nariyan yun upang tanggapin natin. Kumbaga, sa harap mo ang pagkain, nandyan nga yung pagkain, kung hindi mo naman kukunin ng kutsara at tinidor at kakainin mo, para saan pa at nasa harapan mo siya? Binibigay sa'yo ng... But to receive it. Tama. Ganon din po ang biyaya ng Panginoon para sa atin. Ikaw ba'y hihingi ng tawad? Ikaw ba'y magsisikap na magbabago? Ikaw ba'y bubuksan mong iyong puso para tanggapin itong katotohanan ng walang hanggang buhay na inaalay sa iyo ng Panginoon? Kung oo ang sagot mo doon, yun po, doon tunay mong matatanggap, the grace that comes from the Lord. Alam mo, ito magandang bagay na pagnilayan. And we are very thankful to God sa biyaya na kaloob niya every Wednesday na makasama ka namin. At sa pamagitan mo ay mapagnilayan namin talaga ng mas higit na malalim ang mga salita ng Diyos para maisabuhay namin. And we thank you so much, Timmy. Salamat din po, Brother June, kasi every time na sumasabi po ang Miyerkules, at napagninilayan po natin ang mabuting balita and pinapakinggan ko po siya habang binabasa po ninyo, pero I try to read it beforehand para po mag-idea. Yes. Ay,
yung natututunan ko sa kung binasa ko lang siyang mag-isa. Oo. Tapos nasa niyo po, na pagninilayan natin, lumalawig talaga. Right. Ang sarap na ang dami ko rin pong, kumbaga hindi lang natututunan, kundi talagang nararamdaman at nalalaman kapag pinagninilayan natin yung mabuting balita. Yes. Kaya kung iba talaga yung liwanag. Iyan siguro ang bunga ng pagsasama ng higit na maraming individual. Kaya nga sa pamilya, sa isang pamilya, mahalaga din yung meron tayong panahon na pagnilayan natin ang mabuting balita ng Panginoon. Sana wag mawala yun, di ba? Timmy, before we end, pwede ba naming hilingin sa iyo na pangunahan mo kami sa isang maigsing panalangin, lalo itong napapalapit na ang Semana Santa. Next week ay Semana Santa na sana ay maging makabuluhan ang pagdiriwang na ito ng Semana Santa para sa amin. Can you lead us in your prayer, Timmy? Gladly po, Brother June. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, maraming salamat po. At kung ito ng Kwaresma na binibigay niyo po sa amin upang kami sadyang makapagnilay sa katotohanang dulot ng inyong salita. Upang kami po ay muling magbalik tanaw at sariwain ang inyong sakripisyong inialay para po sa aming buhay. Upang kami mapalaya sa tanikala ng kasalanan at ng kasamaan. Lord, marahil po sa buhay namin, hindi lagi namin naiintindihan ang inyong plano para sa amin. Marahil po kung minsan nga, hindi rin namin mapaniwalaan ang sinasabi po ninyo sa amin ng paulit-ulit na katotohanan siyang magliligtas sa amin. Sa halip ay kung saan-saan kami naghahanap ng ligaya, ng katuwaan, ng katotohanang hindi naman tunay, kundi ang katotohanan lamang na nagmumula sa inyo, ang siyang tangi namin kailangan. Patawarin niyo po kami kapag nakakalimutan po namin ito. Once again, Lord, we need you. Heal us and free us with your truth. Din po, kahit hindi namin maintindihan, kami po'y mananalig at mga lahat namin inyong salita, pagkat kayo po aming katotohanan. Kayo ang aming tanging daan for being our Lord and God. Sa palawa, paggabay, pagmahal at pagpapatawad sa amin. Nananalig po kami sa inyo, Lord Jesus. Lord, always trusting in the will and the truth. Amen. Amen. Maraming salamat, Fatima. Thank you so much for your time. Thank you so much po. Thank you. Sa atin ngayon tuwing Miyerkules. Yes. Talaga isa pong malaking biyaya ito. Thank you very much. Oh, yes. Kung maaari, meron po batiin po ako na. Of course. Yes. Yung pong aming parish priest po, yesterday sa kapistahan po ni St. Joseph, nag-celebrate po ng kanyang, I think, ika-48th anniversary sa kanyang priesthood, yung aming parish priest, si Father Nemeto Tungkad. So, Father Nemi, God bless you po and happy ordination day kahapon po. Wow, congratulations. And all our dear priests. Pilipino ba ang inyong parish priest? Yes po, Brother Jude. Wow, nakakatuwa. Well, yes. Anyway, thank you very much and congratulations po sa iyong sacerdotal ordination. Maraming salamat. Timmy, thank you so much. I love you. We love you po, Brother June. Maraming salamat din po. Thank you. Until next Wednesday. Thank you. Nakasama po natin Miss Fatima Soriano. Oras natin, 10:34. Pagbabalik po natin ang inyong mga reaksyon sa ating face-to-face here at ni Dr. Love. 10:34. Oras, 10:35 ng gabi. Narito ang reaksyon ng ating mga tagapakinig sa ating episode ngayong gabi sa face-to-face here at ni Dr. Love. Buhat kay Evelyn Fortunado. Napakasakit po, Dr. Love, na ganyan ang pangyayaring naganap. Dapat po nagkakaunawaan sila at lalo may mga anak po sila.
dapat aminin niya sa asawa niya lahat na nangyari sa kanya. Siguro po, dala lang ng galit sa isa't isa. At tama po, lahat nagkakamali tayo. God bless po sa kanila. In fairness naman kay Pokla, yung babae. Kay Pokla, at the end of the program ay lumuhod po siya sa harapan ng kanyang asawa at humingi ng patawad. In fairness, hindi niyo napanood yun sa ating episode, pero doon sa programa kaninang umaga sa Face to Face, ipinakita ho namin na lumuhod siya at humingi ng tawad sa kanyang asawa. Si Lina Ho, sabi niya, "Kawawa ka naman, Ronald, sinalo mo lahat ng problema sa buhay. May asawa ka na dapat dumamay sa'yo pero wala ring magawa sa kalagayan mo. Dapat gumawa ng paraan para maipagamot ka. Ang masasabi ko lang, pray kay Lord at humingi ka ng tulong." Ayan. Tingnan nga natin yung susunod. Abot naman kay Ellen C. Good evening po, Dr. Love. Sana the moment na naaksidente ang kapatid nila, dinala na po agad sa orthopedic hospital. Wala pong bayad at saka magagaling ang mga doktor doon. Ay, totoo yan, Ellen C. Napo na lang namin, napo na namin ay, anong tawag dito? Itong parang nagsisihan pero wala namang nagawa yung mga kapatid na babae na hindi man lang naitakbo sa ospital, di ba? Lance Abellion, grabe po ang episode ng Face to Face kanina. I won't judge sa sino man sa kanila. I just pray for Kuya Ronald's emotional healing. Matindi po yon, hindi po biro-biro yung kanyang pain na pinagdadaanan. Okay, narito ang ilan sa mga nag-text sa atin, buhat kay Francis Anthony Gador ng Antipolo. Tama ba? Antipolo City. Please include my prayers to Padre Pio every Wednesday. If meron pang oras at nakakaiyak pala yung kantang Kanlungan by Noel Cabangon last Wednesday after ng prayer ni Padre Pio. Always listening from Antipolo City. Baka wala tayong time na talakayin yung ating liham kasaysayan. So pagpapabukas na po natin yung liham kasaysayan, ho. Roberto Ignacio, happy midweek. Lalabas na yung ikatlong album ng kaibigan ko, si Dua Lipa. Sa ika-22nd na kaarawan ko, sa ikatlong araw ng Mayo. Birthday niya. Sana mabusog mo kami, Robert Ignacio ng Pasay City. Maraming salamat sa iyo and happy birthday. Lina Ho ng Plaridel, Bulacan, buwabati na magandang gabi. Baby Antiporda ng Binangonan, magandang gabi sa iyo, kaibigan. Thank you so much sa itlog na maalat. Chato Sakluti, magandang gabi. Angelita Banataw, buwabati na magandang gabi. Sama rin natin sa prayers. Marvin Riabad, bilang Wednesday po ngayon, request po sana My Life is in Your Hands by Kathy Trocoli. Salamat po from North Caloocan. Nakalinya po yan ngayon. Sherry Picho ng Seattle, Washington. Judith Vicente, a blessed evening, Dr. Love and Fatima Soriano. Happy listening po. Evelyn Fortunado ng Real Quezon. Alani Junco. Ang aking kumare si Engineer Mercy Santos, buwabati na magandang gabi ng Pasig City. Adela Ahonan, Manuel Adelante Kumilang, and Edwin Romero, nagpapacheck ng attendance live via Facebook sa City of Angels. Lagi po akong nakasubaybay sa program ninyo every night. Pabati po naman ang aking pinsan na si Marisa Garcia ng Paris, France, who is also a subscriber on your program. Thank you, Edwin Romero and Marisa ng Paris, France. Maraming salamat po sa inyo, ho. Sa patuloy na pakikinig po ninyo sa programang ito. I-play nga natin, Rome, yung My Life is in Your Hand by Kathy Trocoli. Nirequest sa atin to. Narito ang awit ni Kathy.
Desiderata 10:54 ang tumpak na oras sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Baka po mayroon kayong mga problema or mga liham kasaysayan na gusto po ninyong talakayin natin. Maaari po ninyong ipadala ang inyong liham kasaysayan sa ating programa through email. Ang ating email address ay drloveradio5@gmail.com. drloveradio5@gmail.com, or pwede po ninyong i-text sa ating Dr. Love Facebook Messenger para po mabigyan daan natin ang ating liham kasaysayan na yan. Isang saglit. Ganda ng kantang yun talaga, no? Brings back memories. Well, hanggang dito na lang po tayo at muling magbabalik bukas araw ng Huwebes dito rin po sa 92.3 Radyo 5 True FM sa programang Dr. Love Radio Show. Sa ngalan po ng ating General Manager, Mr. Raul de la Cruz, si Alvin Maanio, ang ating Production Manager, ang Operations Manager natin, Cherry Baile, ang ating mga producers, Jenjen Ganda Morales at Mike Santi, Lian, si Director Sheik Mamaril, ang ating Technician Rome Ortigas at ang ating PA at Avid Operator Mike Bulayog. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banag, OP, pansamantala magpapaalam. Hanggang bukas muli, magandang gabi, maraming salamat. Shalom Alaikum.